Topic ko po ngayon, I'm sure very interested kayo. Paano yayaman kung nag-umpisa tayo bilang mahirap? Let's say, pinanganak kang mahirap, wala talagang connection, wala ka pera-pera, paano yayaman? Actually, meron na ako mga ilang tips sa money at natutuwa ako, maraming ako nababasang comment. Kaya dito nga sa mga comment nyo, nakikita ko, kailangan ng kababayan natin to. Itong mga tips ko po para sa inyo, very practical, pang Pilipino talaga. Actually, hindi nyo makikita sa Google yung iba dito kasi in-adjust ko na bagay sa inyo. Okay, tagal ko na sa social media, dahil 17 million followers natin, sanay na ako sa inisip na kababayan natin. Naawa lang ako kasi maraming ang hirap umangat. At yung iba nawawala na ng pag-asa kung ano-ano na naiisip na gagawin. Meron akong tips para sa inyo. Okay? Yung akin pang long term ito pang long term na kikita kayo in 30, 40 years buong buhay nyo. Hindi tayo magtuturo ng mga shortcut kasi yung mga shortcut usually mga scam yun Yung mga easy money darating kalokohan yun Pero ito ang kailangan nyo, wag shortcut. Wag yung diniskarte lang, nakakuha ng pera, nagloko lang, nandaya lang. Hindi. Ito yung strategy pang matagalan na ma-apply nyo na safe pang mahirap papunta sa mayaman. Number 1 out of 10. Dapat matuto kayo mag-think big. Think big, ibig sabihin, sanayin mo yung sarili mo mag-isip ng malaking pera. Diba? Palagay ko, ibang kababayan natin, pag mahirap, masabi mo, paano kung may 1 million ka? Hindi mo na alam anong gagawin mo. Baka bumilis na yung heart rate mo, magpalpitate ka na, mahilo ka na, bumili ka na ng kung anong alahas dahil may 1 million ka na. Hindi po. Dapat masanay ka. Yung iba nasasanay pag sa trabaho nila, marunong mag-compute, o kasama sila sa isang big business, o may plano ka, anong gagawin mo pag may 1 million, 2 million. So matuto ka i-expand na masanay ka na kaya ko na to. Kaya ko humawak ng 1 million, 2 million, 3 million pataas, hindi mawawala sa akin yan, maayos ko yan, maiipit ko yung pera. Pag sinabi kong think big at yung plano mo rin, dapat big, hindi ko inisip na mayabang Marami tayong kababayan, yan din ang weakness Ang weakness, think small. Laging ito lang kaya ko, hopeless na ako. Walang pag-asa ang Pilipinas, sasabihin nila, walang trabaho dito, malit sweldo ko, masungit amo ko, hopeless na ako. Walang think big doon. Yung iba naman, nagti-think big, dinadaan lang sa yabang. Common din yan sa atin na, kaya ko yan. Kahit hindi ako nag-aral, o wala akong skills, basta swerte lang, darating yung pera sa akin. Lokohan din yun. Diba? Paano darating Wala kang ginagawa, nakaupo ka lang. Ano yung magic? Diba? Think big muna na kaya mo muna. Na sa utak mo muna kaya. Pero hindi mayabang. Hindi mayabang dapat. Number 2. Dapat marunong ka makitungo sa tao. Marunong ka makipag-usap sa mayaman. Marunong ka makiusap sa matataas na politiko, sa senador, mas mataas pa. Dapat normal ka lang. Hindi ko sinabi mag-social climbing. Yan ang pinakamali. Minsan nababasa ko, Dok, ano ba yun? Social climbing? Hindi. Anong social climbing? Ibig sabihin, pag kumausap ka sa isang bilyonaryo, relax ka lang. Kasi minsan, pag mahirap tayo, nakausap tayo ng isang mayaman, iisipin agad ng mahirap, nako, paano ko didiskartehan to? Paano ako makakahingi ng pera? Andyan na, pumunta sa barangay natin mayaman, sisip-sip na ako, makakuha na akong pera. O politiko, may posisyon na ako. Walang ganon. Normal lang dapat, hindi social climbing Parang yung ugali mo, like ako, kung may mayaman, humble lang, upo lang. Diba? May kailangan siya, yes, bow. Pag uuwi siya, samahan mo, hatid mo sa kotse, buksan mo yung pinto, sara mo, ayusin mo, diba? Bakit? Nagsisip-sip? Hindi, normal lang. Sanay kasi yung mayaman na ganon Wala namang masama, nagbibigay respect ka lang sa kanila Diba? Tingnan mo yung mga kababayan natin sa 5-star hotel, yung sa mga mamahaling restaurant, diba? Ano sila, waiter o tagalinis. Pero kita mo yung ugali nila, yung mukha nila, pwede na pang mayaman. Hindi sila social climber tahimik, mabait, masunurin, hindi humihingi ng pera, maayos lang,
harmless lang sila. 'Di ba? Kaya relax yung mga mayaman sa kanila, sanay. 'Di ba? Parang ako, 'di ba, nung campaign, dami ko kinausap ng mga mayayaman, ni piso wala akong hiningi. Hindi tayo humingi ng campaign funds eh. So, hindi sila takot sa akin, wala akong kailangan, 'di ba? Number 3, dapat hindi ka rin ma-scam para yumaman ka. Kasi oras na may 50,000 ka, 100,000, 200,000, tapos gusto mo magswapang. Nakakita ka sa FB ng double your money, may nagbebentang maganda o mayaman. O, 'di ba? Binigay mo agad yung pera mo 200,000 kasi gusto mo magswapang eh. Gusto mo nakaupo ka lang, magdo-double yung pera mo. Kalokohan 'yun. Yan ang sikreto ng scammer. Gagamitin niya yung kaswapangan, pasensya na. Kaswapangan ng tao at maling pag-iisip. Nakala nila, uupo lang sila, meron silang 500,000, bibigay nila sa isang artista o sino man sikat na tao, ido-double your money, bibigay sa'yo. Kalokohan yun. Walang ganon. Walang ganon. Ini-scam ka. Kung gusto mo, kung ako may 500,000, ganito lang gagawin mo. Diba? May 500,000 ka, gusto mo malaki, lagay mo lang sa bangko. Lagay mo yung 500,000 mo sa bangko at magtrabaho ka ng 8 o'clock hanggang 5 o'clock, mag-overtime ka, ayusin mo negosyo mo, palakihin mo, kumita ka doon, tapos ipunin mo ulit. So, ang pinaka-safe na itatago yung pera, bangko talaga. Hindi natutulog ang pera sa bangko. Kalokohan yun. Hindi natutulog. Ang pera mo, safe na safe sa bangko, sa scammer. Pero yung mga scammer, sasabihin niya, natutulog pera mo sa bangko, bigay mo sa akin. Diba? Sa bangko, 99.99% wala namang bank run dyan eh. Sigurado safe yung pera mo. Pero yung pera mo, ibibigay mo sa hindi mo kakilala. Ni sa kapatid mo, kamag-anak mo, i-scam ka din eh. Hindi mo pa kakilala. Dahil gwapo siya, maganda siya. Ano ba ito? Nagliligawan? Diba? Kalokohan yun. Huwag nyo ibibigay. Kahit anong mangyari, kahit nag-iiyak-iyak pa sila o anong style gawin nila, gagamitin nila yung weakness mo. Nasabihin, ay mabait ka, gusto lang kita tulong, kalokohan yan. Lagay mo sa bangko kasi hindi tayo ganun katalino. Ito kasi pang mahirap na Pilipino eh. Tago mo yung pera mo. Pag nakaipon ka ng 50, ipitin mo. Ipon mo 100,000, 200,000. Pag umabot ka na ng 500,000 ang ipon, medyo papunta na yan sa millions. Ibig sabihin, kaya mo ipitin eh. May self-control ka eh. Later on, kailan ka mag-i-invest? Sa akin, pag meron ka ng mga 3 million. Ang mayaman sa akin, from walang pera, naka 3 million, pwede na. Ang 1 million kasi ngayon, bali wala na eh. Ang 1 million, parang 2 araw lang sa ICU yan eh, ng hospital. Bus na yan eh. So, 3 million is medyo okay na. Tapos, pag may 5 million ka na, tsaka ka na mag-invest. Kung gusto mo pa rin mag-invest, pero konti lang, 10% lang. Ang pinaka-safe lang sa akin, lupa. Ayoko yung word na investment eh. I think it's panloloko eh. Merong tunay. Maraming mga investment na tunay, pero pang genius yun. Pang IQ na 120 yun. Yung pang nag-aral ng finances. Pag tayo, mahirap magtiwala sa tao. Sa bangko, hindi yan magsasara. Impossible yan. Pumili ka ng magandang bangko na stable. So, bangko, lupa, maganda din. Pag may pera ka, yan lang ang safe. Saan ka pa mag-invest? Education mo, mag-aral ka, gastusan mo. Pag attorney ka na, engineer ka na, accountant ka na, CPA ka na, doktor ka na, kahit paano, from mahirap, yumaman ka na. Diba? Tapos, sa health mo, mag-invest ka. Sa skills mo, pagsasalita, kung maganda ka, gwapo ka, okay din yun. Maayos din yun, di ba? So, ingat tayo dyan. Number 4, maganda rin yung walang inaaway. Okay? Yan ang personality na maganda eh. Walang angas, walang asar, di ba? Madali lang siya dalin. Yan ang gusto natin. Personality na mas yumayaman yung sabi ko nga walang asar, hindi siya abrasive, medyo extrovert. Actually, yung mga tumataas sa school o sa trabaho o sa negosyo, usually yung mga nagiging president na association at mga grupo, hindi yung pinakamatalino at pinakamagaling.
Yung mabait lang. Yung walang inaaway. Yan ang maganda. Number 5, very important to. Ito ang kailangan na mahirap. Good reputation, honesty, integrity. Mas mahalaga pa yung reputation mo kaysa sa pera sa bangko na na-scam mo. Okay? Ito ang problema pag mahirap. Sasabihin na iba, mahirap na ako. Diba? Kailangan ko naman loko. Diba? Masira pangalan ko. Nakakulimbat ako ng 50,000, 100,000. Tataguan ko na lang. Mali po. Short term yon. Yung mga nanloloko, sandali lang yan mananalo, masasarapan yan sa panloloko. One day, tuloy-tuloy panloloko, makakahanap ng katapat yan. O nakahanap ng katapat ng karma, lubog, kulong, lagot. Sira siya sa buong pamilya. Oras na nag-scam ka isang beses, kahit naging matino ka na, forever scammer ka na. Di ba? Yan ang titingnan. Kaya sabi ko sa inyo, good reputation, mabait, maayos, sumusunod sa rules kahit mahirap. Pag walang pera, sige, kanin, toyo at mantika lang, okay lang yan, tiis lang habang mahirap. At least hindi ka nagnanakaw, hindi ka nagloloko. Pag pinapalinis ka, lilinisin ko lahat. Pag pinapaalaga ako ng anak ng amo ko, babantayan ko na parang anak ko yung anak ng amo ko. Diba? Hindi believe sila sa'yo, good reputation. Kasi nga, mahirap na tayo, wala na tayong pera, tapos sisirain mo yung pangalan mo, nanloloko, nang wawais. Ano ba? Good reputation panlaban mo para umangat. Number 6, focus ka doon sa talent mo. Unique selling proposition. Gusto ko nga ito, medyo wise itong ginagawa ko, laser focus eh. Let's say magaling ka lang sa math, mahina ka sa ibang subject, pero magaling ka sa math. Doon mo na i-focus. I-perfect mo na sa math, di ba? Na mababa grade mo sa iba, mag-engineer ka na, mag-accountant ka na, doon ka na magaling eh. O magaling ka sa drawing, o doon ka muna i-focus. Di ba? Kung ano yung skill mo, kasi hindi naman tayo bibigyan ng Diyos na lahat ng magaling, i-focus mo na doon, idiin mo na doon para mauna ka na. Mauna ka na, i-specialize mo na yon, unique selling proposition mo yan. Kung anong negosyo mo na nauna ka na dito, ituloy-tuloy mo na yon. Number 7, tingin ko dapat meron kang magandang goal. Medyo noble yung goal na maka-Diyos. Hindi lang yung mahirap ako, ang goal ko lang para magkakotse, magkabahay, at mamuhay ng masaya. Ay walang tutulong sa'yo. Paano kang, diba? Dapat sabihin mo, ang goal ko, makagawa ng isang playground sa mga mahihirap para meron silang mapaglalaruan na safe. Yung matatanda, pwede umupo, magpa-araw. Diba? Pag may pera ako, gagawin ko yan. O babalik ako sa school ko, magtatayo ako ng isang maliit na classroom para sa kanila. Pag kumita ako, dapat may noble goal ka. Una-una, pag maganda goal mo, mas marami lalapit sa'yo. Diba? Mas gusto ka nila tulungan. Kasi maraming tao dyan may pera eh. Siyempre gusto nila ibigay yung pera sa may taong matino kaysa sa taong swapang, di ba? Tsaka isa pa, di ba? Naniniwala ba kayo may Diyos o walang Diyos? I mean, you have to decide eh. Kasi kung tingin nyo walang Diyos at walang anghel sa paligid, I'm really serious. Kung walang Diyos, di gawin mo, manloko ka, mag-fake news ka, magnakaw ka, gumawa ka na illegal, huwag ka lang mahuli. Walang Diyos eh. Useless eh. Yan, hedonist yan eh. Yan ang philosophy. Pero kung tingin mo may Diyos, may karma, may langit, may impyerno, kung tingin mo meron at may tutulong sa'yo kung mabait ka, di gumawa ka na matino. Malay mo may tumulong nga sa yung God's will at may spirit, may tumutulong dyan, di ba? You can bet eh. Ang bet ko meron eh. Ang bet ko meron. Kung wala man, okay lang, at least noble yung goal ko. Kaya nga tayo umaangat eh. Diba? So dapat yung gagawin mo maganda rin para dumating ang swerte, dumating opportunity. Kasi pag iniisip mo maayos, lalong maayos darating. Tawag nila dyan halo effect eh, halo effect. Yung, di ba, angel may mga halo, yung mga santo. Pag ibig sabihin yan, pag tingin mo sa tao, okay, tutulong, may dumating sa opportunity sa yung sulat, sabi mo, ano to, challenge, pero ano to, pwede maging opportunity. Di ba? O nasara yung isang course, hindi ako natanggap, pero natanggap ako sa iba. Sarado itong negosyo, ito nag-open. Natalo ako dito, pero open naman tong kabila. Di ba?
So, tingnan mo, movable din yung goal mo kung saan ka dadalhin ng Diyos. Kaya good luck or bad luck, at least inayos mo, di ba? Yan din ang number 8. Darating yung swerte, basta maganda yung goal mo. Luck will come. Number 9, hindi naman kailangan emphasize na itong number 9, pero ito pinakamahalaga sa lahat. Hindi naintindihan minsan na mahirap. Number 9, tipid at hard work. Common sense. Super tipid, super hard work. Super tipid, super hard work. Pag wala kang super tipid, super hard work, papusayaman. Siyempre sa umpisa, nag-umpisa ka ng walang pera eh. Bago ka makaipon ng million, ipon mo muna 20,000, 40,000 na hindi mawawala ah. Kahit may mag-iyakan dyan, may namamatay na ICU, lagi naman may namamatay sa ICU eh. Diba? Huwag mo ilalabas yung pera mo, paano mahirap ka na, trabaho ng gobyerno yan. Diba, natulungan yung dapat nga may libreng healthcare, tapos ikaw na, pinaghirapan mo yung 50,000 mo, bibigay mo. Ilan yun? Ilang injection lang yun ng antibiotic, ubos na yung 50,000 mo. So, useless. Diba? Buhay mo yan kasi ang mahirap lang sa ipon yung una. 50,000, 100,000, yun yung pinakamahirap. 500,000, yun yung pinakamahirap. Pag naka 1M ka na, padali na ng padali yun. Kasi with 1 million, 2 million, 3 million, sa bangko may 5% na yun eh. Sabi mo, 5%. Ito safe to sa bangko, may 5%, average 5-6%. 1 million gets you 50,000 to 60,000 a year. Pwede na yan. Sitting pretty ka, safe ka, hindi ka pa na-scam. 5% lang. Diba? Ano pinapromise ng scammer sa'yo? 100%. Kalokohan yun. Diba? Ako, never ako nagtiwala. Kahit anong... Tsaka, ayoko sayangin oras ko, kakapakita sa akin na wala na, magtatrabaho ka na lang, mag-ipon ka na lang sa bangko, bumili ka na lupa kung may pera ka, kung meron ka ng 3 million up. Kung wala ka pang 3 million up, trabaho muna o negosyo mo, pwede mo i-risk, subukan mo. Tipid dapat. Pag hindi ka nagtipid, hindi talaga. Sabi mo, impossible magtipid. Mahina Pilipinas, ay tingnan mo yung mall, ang dami-daming tao, di ba? Oh, ba't yung mayaman, may chance pa rin yan. Lahat ng negosyo kailangan ng tao, lahat may opportunity. Wala naman tayo sa gera pa eh. Ang walang pag-asa talaga, kung may world war, kung may gera, kung may pandemic na sarado lahat, ngayon open lahat eh. Diba? So, tipid and hard work meron yan. Diba? Pag didesisyonan mo, trabaho ba, negosyo, tingnan mo yan. And number 10, syempre dapat healthy ka. Kasi the longer you live, the more money you have. Tandaan nyo yan ha. Yung iba, uubusin lahat ng energy, hindi matutulog, maninigarilyo, puro inom ng alak, puro bisyo, tapos namatay at 45, 50 years old. Magkano lang inipon niya? Wala. O may pera nga siya konti, pero 50 tapos na siya. Yung isa na kaibigan niya, mahina kumita ng pera, pero maingat. Umabot ng 80 years old, 85 years old. So, naungusan pa niya yung isang kaibigan niyang magaling, nagmamadali, pero hindi nag-alaga ng health. Kasi nga, time is money eh. Yung classmate niya, maaga namatay, yung lupa, magkano lang ang presyo. Wala na. Diba? Pero ikaw, maliit nga lupa mo, umabot ng 40 years mo hawak yung lupa mo. Just imagine magkano ang lupa 40 years ago. Barya, ngayon times 100 na presyo. Tsaka sigurado yan, titulo, kailangan mo, di umupo ka nila doon, magtayo ka ng isang barong-barong doon. O may bahay ka, di ba? Yan ang very important. Okay? Ang hindi magandang investment, yung mga kotse, lugi, o yung mga ganyan, mga relos. O kahit barong mamahalin, di ba? Unless kailangan mo sa trabaho mo, pero kita mo yung mayaman, wala lahat eh. Wala lagi mo si Zuckerberg t-shirt lang eh. Wala, hindi yan importante. Ang importante, focus mo kung ano man yung skill mo, yung negosyo mo, yung talento mo, tapos ipon mo, tapos pag marami ka ng pera, 3 million, 4 million, 5 million up, pwede ka mag-invest konti, pero 10% lang. May narinig ako, OFW, 3 million inipon, in-scam yung 3 million. Ba't mo 3 million? Kung 3 million pera mo, sabi ko sa'yo, kulang ang 3 million. Ang invest mo, 300,000 at most, 10%. Pero kalokohan yan eh. Sa akin, itago mo na eh. Bakit lang ako pumapayag sa 10%? Kasi gusto niya magpa-scam eh. Kailangan makatikim ng scam muna.
Kasi ang scam is kaswapangan. Gusto mo makakuha ng hindi para sa'yo. Na gusto mo maka 50% double your money. Na imposible naman. Na gagawin lang yun na panloloko din ng ibang tao. Pyramiding yun eh. Diba? Ano pa ba tayong nanloloko? Sabi ko nga, mamalasin yung ganun eh. Diba? Mamalasin. So dapat, tago mo sa bangko. Kung may pera, invest mo sa skill. Pwede ka bumili ng cellphone kung kailangan mo yung cellphone sa trabaho. Pwede ka ng desktop. Matagal naman buhay ng desktop. Sa skills mo, sa education, kalusugan mo, pwede ka rin alagaan mo para masumaba ang buhay. Sana nakatulong tong tips natin para kahit mahirap, pwedeng yumaman. God bless po.